Mahilig ka ba maligo sa mga swimming pool? Kung sa bagay tamang-tama ito dahil sa init nga naman ng panahon ay napakasarap magtampisaw. Pero dapat maging mapili at maingat ka sa mga swimming pool na pupuntahan at lalanguyan mo. Dahil merong ibang mga pool na napakadelikado at may iba naman din na napaka-exciting. Resulta kasi ito ng kabaliwan ng ilang engineer at designer. Imbes na ordinaryong pool lang, gumawa sila ng mga pool na halos imposible ng paniwalaan. Mga pool na parang galing sa science fiction. Mula sa mga artificial waves na kayang tapatan ng tunay na alon ng dagat hanggang sa mga pool na sobrang lalim na. At ilan pa lang yan sa tatalakayin natin sa video na ito. Dito naghanda kami ng 5 pinaka-delikado at kakaibang pool sa mundo. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Number 5, Alaya Bay, Switzerland. Kapag narinig mo ang Switzerland, malamang hindi surfing ang unang papasok sa isip mo. Mas kilala kasi ito sa snow, mga bundok, mga mamahaling relo, cheese at mga tren na halos laging eksakto sa oras. At isa pa, wala naman ditong coastline o walang dagat. Kaya parang imposible na magkaroon dito ng totoong surf culture. Pero sa gitna ng Rhone Valley, meron ditong napakalalaking Alps na may taas na mahigit 3,000 meters. At meron ditong isang lugar na literal na gumagawa ng perpektong alon. At hindi lang simpleng alon. Ito yung klase ng wave na pang professional surfer talaga. Ang pangalan ng lugar na ito ay Alaya Bay. Binuksan ito noong 2021 bilang kauna-unahang commercial surf pool sa continental Europe. At sa totoo lang, parang hindi kayang i-process ng utak mo ang itsura nito kapag nakita mo ng personal. Isipin mo na lang kasi. Sa isang side ng pool, may mga surfer na sumasakay sa malalaking barreling waves. Malinis ang bagsak ng alon, mabilis ang takbo, at parang totoong beach sa Hawaii o Australia. Pero pagtingin mo sa likod nila, makikita mo ang napakalalaking Alps na may snow sa tuktok. Parang dalawang magkaibang mundo ang pinilit pagsamahin sa isang lugar. Isang surfing at snowy mountains. Parang eksena sa panaginip. Sa katunayan, gumagamit ang Alaya Bay ng Wave Garden Cove technology. Isa itong advanced system na may mahigit 50 software-controlled hydrofoil modules na responsable sa paggawa ng alon. Dahil dito, kaya nilang gumawa ng halos 1,000 customizable waves kada oras. At hindi pare-pareho ang lakas ng mga ito. May alon para sa beginners na halos mabagal lang ang galaw. Pero meron ding tinatawag nilang beast mode setting na gumagawa ng seryosong malalakas na wave para sa experienced surfers. May total na 8 wave levels ang pool at kapag advanced session ang sinalihan mo, makakasakay ka sa around 26 waves sa loob lang ng isang oras. At ang pinakakakaiba rito, walang hintayan. Hindi mo kailangang maghintay ng perfect wave gaya sa totoong dagat. Hindi mo kailangang lumangoy ng malayo o magbasa ng kondisyon ng tubig. Dito automated ang lahat, darating ang alon at masasakyan mo agad. Tapos ilang segundo lang may kasunod agad. Parang surfing na ginawang machine. Napakalaki rin ng buong complex. Umabot ito sa around 8,300 square meters. At kadalasan habang nagsusurf ang mga tao rito, makikita mo pa rin ang mga bundok na may snow sa paligid. At nakakagulat man isipin, mukhang swak na swak talaga ito sa Swiss people na mahilig sa mga ganitong adventure. At ayon pa sa maraming observers, mabilis naka-adapt ang mga Swiss sa surfing. Posibleng dahil sanay na kasi sila sa skiing at snowboarding. Pareho rin kasi itong nangangailangan ng balance, speed control at tamang body movement. Parang na-transfer lang nila ang skills mula sa snow papuntang tubig. At dahil doon mabilis sumikat ang Alaya Bay. Halos fully booked ito tuwing weekends. Marami na rin itong na-produce na bagong generation ng Swiss surfers. At higit sa lahat nakagawa ito ng klase ng footage na imposibleng makuha sa normal na beach. Number 4, Deep Dive Dubai. May mga swimming pool na ginawa para lang magpalamig. Pero may mga pool din na parang ginawa para gulatin ang buong mundo. At pagdating sa Deep Dive Dubai, ibang level na talaga ito. Hindi na ito simpleng pool lang. Parang kombinasyon ito ng diving site, underwater city at science fiction movie set sa ilalim ng tubig. Sa ngayon, ito ang pinakamalalim na swimming pool sa buong planeta. Mula ibabaw hanggang pinakailalim, umaabot ito sa around 60 meters ang lalim. Para mo nang pinatayo ng patayo ang isang 20-story building, tapos nilubog mo sa tubig. At ang laman nito, mahigit 14 million liters ng fresh water na laging nakamaintain sa around 30 degrees Celsius para komportable pa rin kahit gaano kalalim.
Sa sobrang laki nito, halos katumbas na ito ng 6 Olympic swimming pools na pinagsama-sama. Pero ang mas pinaka nakakabaliw pa dito, hindi pa ang lalim, kundi kung ano ang nasa ilalim. Kapag nasa ibabaw ka pa lang, mukha lang itong ordinaryong malaking pool na kulay asul. Pero habang bumababa ka, unti-unti mong marerealize na may ibang mundo pala sa ilalim nito. Dahil hindi lang simpleng diving area ang ginawa ng mga designers. Literal silang nagtayo ng isang buong underwater city. Habang palalim ka ng palalim, dadaan ka sa iba't ibang bahagi ng lumubog na syudad. May mga kalsada, may parking spaces, may garage na may mga sasakyan pa. May mga pader na puno ng graffiti at artwork kasama pa ang mural ni Marilyn Monroe. Mayroon rin library na may mga shelves ng libro. May apartment na kompleto ang kitchen at living room. May game room na may foosball table, pool table at vintage Pac-Man arcade machine. At hindi lang yon, may mga park benches pa sa gilid ng kalsada. May mga bisikleta. May grocery store na may shopping carts. At lahat ng ito nakalubog sa ilalim ng tubig sa lalim na around 12 hanggang 60 meters. Para kang lumalangoy sa isang syudad na misteryosong nalunod. At ayon sa maraming divers na nakapunta roon, iisa halos ang description nila. Pakiramdam daw nito ay parang may isang buong lungsod na biglang nilamon ng tubig. Pero naiwan ng lahat eksakto kung paano ito nadatnan. Parang tumigil ang oras. Napakadetalye rin ng buong lugar. May mahigit 150 underwater lights na nagbibigay liwanag sa buong complex. At lahat ng ito ay konektado sa around 15 kilometers ng cabling. May 56 cameras din na nagmo-monitor sa loob ng pool para sa safety. At may underwater speakers pa na ginagamit para sa communication at effects habang nagdadive ang mga tao. Ang buong structure ay hugis oyster shell bilang tribute sa pearl diving history ng UAE. At habang palalim ng palalim ang diver, mas tumitindi rin ang pressure ng tubig. Kaya hindi lahat pwedeng bumaba sa pinakailalim. Certified technical divers lang ang pinapayagang makarating sa deepest sections nito. At dahil sa dami ng nitrogen na naiipon sa katawan kapag galing sa matinding dive, kailangan pa nilang maghintay ng around 18 hanggang 24 hours bago sila pwedeng pumunta sa matataas na lugar tulad ng Burj Khalifa. Sa madaling salita, hindi ito biro. Kaya may sarili ring hyperbaric chamber ang Deep Dive Dubai na kayang mag-accommodate ng 12 people sakaling magkaroon ng emergency. Pero kahit hindi ka diver, pwede mo pa ring makita ang loob nito. May restaurant kasi sa gilid ng pool na may floor-to-ceiling glass windows. Habang kumakain ka, makikita mo mismo ang mga divers na lumalangoy sa iba't ibang lalim ng underwater city. Parang aquarium, pero tao ang nasa loob. At sa totoo lang, mahirap tapatan ang itsura ng lugar na ito. Mula simula hanggang matapos ang construction, halos 4 years din ang ginugol para maitayo ito. Karamihan sa structure ay nasa ilalim ng lupa, kaya mula sa labas parang simple lang ang building. Pero pagpasok mo sa loob, dun mo marerealize kung gaano ito ka-insane. Hindi rin lang ito tourist attraction. Ginagamit din ito bilang pinakamalaking underwater film studio sa Middle East. Maraming music videos, commercials at movie productions ang dito nag-shoot dahil halos wala ng ibang lugar sa mundo na kayang magbigay ng ganitong kombinasyon ng lalim, malinaw na tubig at kontroladong temperature. At ayon mismo sa direktor ng Deep Dive Dubai bago ito magbukas, ayaw nga raw niyang tawagin itong simpleng swimming pool dahil para sa kanya marami namang malalalim na dive pools sa mundo. Pero ang underwater city sa loob nito, yun ang dahilan kung bakit ibang klase talaga ang lugar na ito. Number 3, Lost Shore Surf Resort, Scotland. Sa loob ng isang dating abandonadong quarry malapit sa village ng Rato sa Scotland, may isang lugar ngayon na halos hindi mo iisiping posible sa bansang yun. Mga 10 minutes lang mula sa Edinburgh Airport, makikita mo ang isang napakalaking wave pool na kayang gumawa ng around 1,000 waves kada oras. At sa laki nito, halos 3 times pa ito kumpara sa Wembley Stadium pitch. At honestly, parang hindi talaga bagay ang surfing sa Scotland. Kapag Scotland kasi ang naiisip ng mga tao, golf agad, whiskey, madilim na kalangitan, malamig na ulan, at dagat na halos nagyeyelo. Hindi tropical beaches, hindi surfers. Pero iyon mismo ang dahilan kung bakit mas nakakagulat ang Lost Shore Surf Resort. Noong November 2024, opisyal itong binuksan sa publiko at mabilis agad itong nakilala bilang pinakamalaking wave pool sa buong Europe. Pero hindi lang laki ang dahilan kung bakit ito naging espesyal. Ang totoong bida rito ay ang mismong quarry kung saan ito itinayo. Karamihan kasi ng wave park sa mundo
Nasa patag na lupa lang o kaya industrial areas na medyo walang dating tingnan. Practical oo, pero hindi memorable. Pero ang Lost Shore, iba ang approach. Imbes na gumawa lang ng ordinaryong surf park, ginamit nila ang dating stone quarry bilang natural na frame ng buong lugar. Kaya habang nasa loob ka ng pool, napapalibutan ka ng matataas na pader ng bato na parang natural canyon. Parang hindi ka nagsusurf sa resort, parang nagsusurf ka sa gitna ng isang nakatagong lugar sa bundok. At kapag tinamaan pa ng typical Scottish weather ang paligid, dun lalo nagiging surreal ang itsura nito. Yung dark clouds sa taas, malamig na hangin, at magaspang na bato sa paligid ng tubig. Sobrang cinematic ng dating. Parang eksena sa isang malaking pelikula. At dahil doon, kakaiba talaga ang mga videos at photos na lumalabas mula sa lugar na ito. Hindi ito mukhang modern surf park. Parang matagal ng parte ng landscape ang buong pool. Parang natural itong nabuo ron kahit gawa lang naman ito ng tao. Umabot sa around 60 million pounds ang gastos para maitayo ang resort na ito. At gumagamit ito ng Wave Garden Cove technology na may 52 wave modules na kayang gumawa ng mahigit 20 klase ng customizable waves. May waves para sa beginners, may waves para sa intermediate surfers, at meron ding malalakas na barrel waves para sa professionals. Kaya kahit anong skill level mo, may sariling setup para sa iyo. May around 250 meters din ng beachfront area na may totoong buhangin. Hindi fake flooring. Talagang parang mini beach sa loob ng quarry. At sa ibabaw naman ng mga bato, may mga accommodation pods kung saan tanaw mo mismo ang buong surf park mula taas. Pero siguro ang pinaka nakakabaliw dito, heated ang tubig buong taon. Kaya kahit anong panahon sa Scotland, tuloy pa rin ang surfing sessions. Imagine mo yon, January sa Edinburgh. Halos nagyeyelo na ang hangin sa paligid. Pero habang nilalamig ang mga tao sa labas, may mga surfers sa loob ng pool na sumasakay sa perfect barrel waves. At dahil sa sobrang contrast ng init ng tubig at lamig ng hangin, nagkakaroon pa minsan ng makapal na steam sa ibabaw ng tubig tuwing pinakamalamig na umaga. Parang may usok na lumulutang sa buong lagoon. At kapag pinagsama mo yon sa dramatic na Scottish sky sa background, sobrang unreal ng itsura. Ayun pa nga sa ilang professional surfers na nakapag-surf na sa wave pools sa iba't ibang bahagi ng mundo, isa raw ito sa pinakamagandang surf park sa Europe. Ang founder nito na si Andy Hadden, isang Scottish businessman at surfer, ay nabili ang lupa noong 2017. At halos 7 years niyang tinrabaho ang project bago ito tuluyang mabuksan. Pero bago pa raw gumana ang unang wave rito, alam na niya agad kung bakit espesyal ang lugar na ito. Pinili niya mismo ang quarry dahil alam niyang walang ibang surf park sa mundo ang magkakaroon ng ganitong klaseng visual style. At tama nga siya. Sa unang taon pa lang ng operasyon nito, mahigit 100,000 people agad ang bumisita. At ayon sa reports, itinuring pa itong pinakamalaking investment sa sports infrastructure ng Scotland mula pa noong 2014 Commonwealth Games. At siguro yun ang pinaka-ironic na parte rito. Sa bansang kilala sa sobrang lamig, malalakas na hangin at mahirap na ocean surfing conditions, nakagawa sila ng heated surf lagoon na kayang maglabas ng 1,000 perfect waves kada oras mula 8 in the morning hanggang 11 at night. Parang tahimik nilang sinasabi, kahit gaano kalamig ang Scotland, kaya pa rin nilang gumawa ng perpektong surfing paradise. Number 2, Kelly Slater Surf Ranch, California. Noong December 2015, may isang video na literal na nagpabaliw sa buong surfing world. In-upload ito ng 11-time world surfing champion na si Kelly Slater. At noong una, akala ng mga tao normal lang na surf clip. Pero habang tumatakbo ang video, biglang natahimik halos ang buong surfing community. Dahil ang wave na sinasakyan niya ay parang imposibleng maging totoo. Mahaba, perpektong barrel, malinis ang bagsak, at halos walang mali sa hugis. Yung klase ng alon na minsan buong buhay hinahabol ng surfers pero hindi pa rin nila makuha. At ang mas nakakabaliw, tuloy-tuloy itong bumabagsak ng halos 45 seconds mula isang dulo hanggang kabila. Parang wave na gawa sa computer. Sobrang perfect. Pero pagkatapos noon biglang umatras ang kamera. At doon lalo nabaliw ang mga tao. Dahil imbes na dagat ang makita, ang nasa paligid pala ay mga bukirin, mga dairy farm, mga irrigation canal, patag na lupa. At American flag, walang beach, walang ocean, walang coastline kahit saan. Ang lugar na ito ay nasa Lemoore, California. Mga 100 miles ang layo mula Pacific Ocean at nasa gitna mismo ng Central Valley na napapalibutan ng mga baka at farmland. Sa madaling salita, walang kahit anong natural wave na dapat nabubuo roon.
Pero ngayon isa na ito sa pinakamagandang artificial waves sa buong mundo. Halos 1 decade ding lihim na dinevelop ni Kelly Slater ang technology na ito. Kasama niya ang mga fluid dynamics scientists, aerospace engineers at supercomputing experts para gumawa ng wave mula sa simula. At hindi basta simpleng pool lang ang ginawa nila. Parang engineering project ito ng NASA. Bago pa maitayo ang totoong surf ranch, gumawa muna sila ng scaled-down testing facility sa Los Angeles. Doon libu-libong experiments ang ginawa nila para ma-perfect ang wave shape, lalim ng pool, contour ng ilalim at bilis ng hydrofoil. Bawat maliit na adjustment may epekto sa magiging wave. At nang matapos ang full-scale version, doon nagsimula ang tunay na kabaliwan. Ang wave ay ginagawa ng isang 100-ton hydrofoil machine na tinatawag nilang vehicle. Tumatakbo ito sa isang 700-meter track sa bilis na around 30 kilometers per hour habang tinutulak nito ang tubig sa buong pool. At ang pinakasikreto raw ng buong system ay hindi ang machine, kundi ang ilalim ng pool. Dinisenyo ito gamit ang parehong computational fluid dynamics technology na ginagamit sa aerospace engineering. Ibig sabihin bawat kurba at hugis ng ilalim ng pool ay planado para gumawa ng eksaktong klase ng wave. Kapag binago mo kahit maliit na parte ng contour, mag-iiba agad ang wave. Kaya ang buong surf ranch ay parang isang giant precision instrument na ginawa para sa iisang purpose lang. Ang gumawa ng perpektong alon at sobrang sikreto ng technology na ito na tinatakpan pa raw ng malaking tarp ang hydrofoil kapag hindi ginagamit para walang drone na makakakuha ng litrato nito. Trade secret talaga. May control tower din kung saan pwedeng piliin ng operators ang iba't ibang wave settings. Pwedeng baguhin ng laki, lakas at hugis ng alon sa bawat run. Pero kahit anong setup pa ang piliin, iisa ang resulta. Parehong perfect wave sa bawat pagkakataon, parehong haba, parehong barrel, parehong performance sections. At pagkatapos ng almost 45-second ride, maghihintay ulit ng around 4 minutes habang kumakalma ang tubig at nagre-reset ang machine bago magsimula ang susunod na alon. At ayon sa maraming surfers, dito talaga nagbago ang buong surfing industry. Dahil noon ang surfing ay tungkol sa unpredictability ng dagat. Kailangan mong basahin ang alon. Kailangan mong umangkop sa pabago-bagong kondisyon ng ocean. Pero sa surf ranch, tinanggal halos lahat ng variables. Pare-pareho ang wave para sa lahat. Kaya ang natitirang basehan na lang ay actual surfing skill. At dahil doon sobrang laki ng naging epekto nito sa professional surfing. Noong 2018, isinama ng World Surf League ang surf ranch sa championship tour. Unang beses iyon sa history ng sport na nagkaroon ng professional surfing competition sa artificial wave. Imagine mo yun, ang pinakamagagaling na surfers sa mundo lumipad papunta sa gitna ng isang farm sa California para makipagkumpetensya sa freshwater wave pool. At ang mga spectators naman gumastos ng libu-libong dolyar para lang mapanood ito mula sa gilid ng dating water ski lake. Habang nandito ang mga surfers, nakatira sila sa Airstream trailer sa loob mismo ng property, kumakain ng farm-to-table food mula sa local farms, at nagpapahinga sa gilid ng pool habang hinihintay ang susunod na wave cycle. Tahimik ang paligid, mainit ang hangin. Mga bukirin lang ang makikita mo sa paligid tapos biglang usad ulit ang machine. Aalisin ng tarp, magsisimulang gumalaw ang hydrofoil at another 700 meters ng perfect wave ang muling tatakbo sa pool. Parang paulit-ulit na science experiment. Pero para sa surfers, paraiso yun. Ayun pa nga sa surfing historian na si Matt Warshaw, may before Kelly's Wave at after Kelly's Wave daw sa history ng surfing. At ayon sa kanya, hindi raw yun exaggeration dahil talagang binago ng surf ranch ang direksyon ng buong sport. At habang tumatagal, lalo pang lumaki ang property. May overnight accommodations na ngayon. Farm-to-table restaurant, cold plunge tubs, mga recreational lakes para sa wake surfing. At hanggang ngayon mahigit 55,000 waves na ang nasakyan dito ng iba't ibang tao, mula world champions hanggang CEOs. Pero hindi mura ang experience. Umaabot ng libu-libong dolyar ang sessions dito. At halos fully booked ito buong taon. Ginagamit na rin ngayon ang parehong technology sa Surf Abu Dhabi, kung saan ang isang session ay pwedeng umabot ng halos $1,000 bawat tao. Pero kahit gaano karaming bagong wave pools ang lumabas, iba pa rin ang original surf ranch sa California. Dahil walang ibang lugar sa mundo ang may ganitong klaseng itsura. Isang perpektong barrel wave sa gitna ng farmland, 100 miles ang layo mula sa totoong dagat na sinusubukan nitong gayahin.
Number 1, BSR Surf Resort, Texas. Kapag sinabi mong Texas, malamang cowboy barbecue ranches at malalawak na tuyong lupa agad ang may isip mo. Hindi surfing, hindi giant waves, at lalong hindi tropical-looking surf resort. Pero sa labas ng Waco, Texas, may isang lugar na literal na bumaliktad sa lahat ng inaasahan ng mga tao. Ang Waco ay isang lungsod na nasa pagitan ng Dallas at Austin na may population na around 150,000 people. Mas kilala ito dahil sa Baylor University, Dr. Pepper Museum at ilang kontrobersyal na bahagi ng American history na mas gustong kalimutan ng karamihan. Hindi ito surf city, wala itong coastline, at wala ring malalaking lawa sa paligid. Ang buong landscape rito ay puro patag na scrubland, ranches at open fields na mas bagay sa baka at barbecue kaysa surfing. Pero sa loob ng 500 acres na property sa labas ng lungsod, may isang surf resort na dinadayo ng ilan sa pinakamagagaling na surfers sa mundo mula Hawaii, Australia at Brazil. At ang dahilan, ayon sa marami, mas maganda pa raw minsan ang waves dito kaysa sa tunay na dagat. Nagsimula ang BSR bilang simpleng cable park para sa wakeboarders noong early 2000s. Ang owner nitong si Stuart Parsons ay unti-unting nagdagdag ng attractions. Mga slides, lazy river, hotel, cabins, restaurant, DJ booth at white sand beach. Pero nung idagdag nila ang wave pool noong 2018, doon tuluyang nagbago ang buong lugar. Dahil ang wave pool na ito ay gumagamit ng American Wave Machine's Perfect Swell technology. Isa itong pneumatic system kung saan 24 giant chambers ang sunod-sunod na nagpapakawala ng compressed air para gumawa ng alon. Bawat chamber ay around 10 feet ang lapad at naka-line up sa around 240 feet na pader ng pool. Kapag nagsimula ang system, parang may giant invisible force na nagtutulak ng tubig. At dahil dito, kaya ng pool gumawa ng around 40 iba't ibang wave profiles. May small waves para sa beginners. May medium waves para sa intermediate surfers at meron ding tinatawag nilang freak peak at launch pad. Ito yung klase ng alon na sobrang tarik at bilis na halos itapon pataas ang surfer. At ayon sa ilang professionals, mas consistent pa raw ito kaysa maraming totoong ocean waves. Sa advanced sessions, dumarating ang waves sa sets na around 3 hanggang 4 waves kada cycle at bawat 90 seconds may bagong set ulit. Sa loob lang ng 1-hour advanced session, kayang gumawa ng around 160 waves ang pool. Pero isa pa sa dahilan kung bakit naging sobrang famous ang BSR ay ang kulay ng tubig nito. Pagkatapos nilang mag-install ng around $2 million filtration system, naging sobrang linaw at turquoise blue ang tubig. Yung klase ng kulay na akala mo nasa Maldives, hindi Texas Ranch. At yun ang pinaka nakakabaliw tingnan. Dahil habang ang paligid ay puro tuyong lupa na kulay brown at gold, biglang may napakalinaw na turquoise lagoon sa gitna ng cattle country. Parang oasis na hindi dapat naroon. Pero ang tunay na nagpasikat sa BSR sa buong surfing world ay ang event na tinatawag na Stab High. Ang buong competition na ito ay umiikot sa isang tanong. Gaano kataas kayang lumipad ng isang surfer mula sa wave? Dahil ang launchpad wave ng BSR ay kayang gumawa ng sobrang tarik at repeatable ramps na halos imposibleng makuha sa totoong dagat. At dahil pare-pareho lagi ang alon, pwedeng paulit-ulit subukan ng surfers ang parehong trick. Kaya dinala ng Stab Magazine sa Texas ang ilan sa pinakamagagaling na aerial surfers sa mundo. Nung first event noong 2018, 20 elite surfers ang sumali. Isa-isa silang binibigyan ng wave habang sinusubukan nilang higitan ng tricks ng naunang surfer. At ang nangyari pagkatapos noon, kumalat ang video sa buong internet. Kahit mga taong hindi nanonood ng surfing napahinto para panoorin ito. Makikita mo sina Ethan Osborne, Mason Ho, Chipa Wilson at iba pang surfers na lumilipad ng 4, 5, minsan 6 feet above the lip habang gumagawa ng insane aerial tricks at rotations sa ere. Parang halo ng surfing at skateboarding sa sobrang wild ng galaw nila. Umabot pa ang event sa ESPN's World of X Games. At para sa maraming tao, yun ang unang beses nilang nakita kung gaano ka-advanced ang modern surfing. At isipin mo ito, lahat ng iyon nangyari sa gitna ng Texas Ranch habang may DJ sa gilid ng pool, may barbecue smell sa hangin at may audience na nagbayad ng hanggang $175 para makapanood ng live. At habang lumalaki ang resort, lalo rin itong naging mas kakaiba. Bukod sa wave pool, may white sand beach din ito. Cable park para sa wakeboarding. Ang pinakamahabang lazy river sa mundo.
water slide complex, hotel, 7 surf cabins, private houses na may sariling fishing lakes, may working hay farm pa sa likod ng property. At parang hindi pa sapat yon. May mga totoong ring-tailed lemurs pa raw na nakatira sa loob ng ranch. Oo, lemurs. At ayon mismo kay Stuart Parsons, inilagay raw nila iyon dahil parang magandang idea noong panahon na yon. Hanggang ngayon umaabot sa around $2,500 per hour ang private session sa wave pool. At kadalasan professional surfers, surf brands at malalaking companies ang nagbubuk nito para sa training at events. Dahil dito tinawag pa ng ilang writers ang Waco bilang Maui ng artificial waves. Maging Wall Street Journal ay gumawa rin ng feature tungkol dito. At ang pinaka nakakagulat, marami sa pinakamagagaling na surfers sa mundo. Mga taong lumaki sa Hawaii at Australia na may access sa pinakamahusay na ocean waves sa planeta ay pumupunta pa rin sa Waco para mag-training. Dahil dito pwede mong ulitin ang parehong trick ng 20 times sa eksaktong parehong wave. Isang bagay na halos imposibleng gawin sa totoong dagat. At habang nakatayo ka roon sa ilalim ng mainit na Texas sun, nakatingin sa turquoise water habang tumutugtog ang DJ at paparating na naman ang susunod na wave set, madali mong makalimutan na nasa gitna ka lang ng landlocked Texas. Pero pagtingin mo ulit sa paligid, makikita mo ang walang katapusang patag na scrubland hanggang horizon. At bigla mong maaalala, oo nga pala, Texas pa rin ito.